Buenos dias, damas y caballeros. Welcome to another pre-recorded vlog of the Vlogcaster, and we recorded it last Sunday. Last day ng Holy Week. Pero kahit tapos ng Holy Week, we still want to bring you news sa mga nagaganap na mga aksyon na mga hudas at the height of the Holy Week celebration. We are bringing you a late news about traitors meeting behind our backs. Those who not only act as a traitor against the country by pushing for the interests of China, but also aligning with those who are working against the interests of the Filipino people, including the thousands of comfort women victimized by the by the Japanese forces during World War II. And we are talking about the controversial meeting between our own senator and congressman, Senator Rodante Marcoleta and his son Paulo Marcoleta, who met with this Japanese activist Shunichi Fujiki, who now wants to fashion himself as a human rights advocate. But what he is doing to the human rights victims, the 200,000 comfort women in Malaysia, Indonesia, Korea, China and other countries occupied by the Japanese, is something that is inimical to the interests of the Filipino people and to the interests of women all over Southeast Asia and the world. Because this Fujiki guy has been in the forefront among right-wing Japanese who push for the agenda that there was never a systematic use of the comfort women set up during the Japanese occupation. Mga isolated case lang daw yun. Hindi daw talaga ginawa yun parang programa ng Japanese government na para hindi malungkot yung mga sundalo nila, ina-abduct nila yung mga babae at nilalagay sa isang room kung saan ginagawa silang parausan ng mga Japanese soldiers at the height of their occupation in Asian countries during the Second World War. So dapat itong mga tao na ito ay iniiwasan ng mga local officials dahil they are working against the interests of Filipino women. Dapat nga kung pwede lang retroactive ang application ng International Criminal Court. Dapat habulin itong mga tao na ito na hanggang ngayon, embes mag-sorry at magbayad ng danyos perwisyo sa mga biktima ng setup na comfort women, ay pinupush pa yung agenda na hindi nangyari yun. Samantala, ang daming Pilipino, sayang nga, marami na matay na pero yung mga nabubuhay, lumantat sila sa media and they have sought apology from the Japanese government. Until now, they are seeking apology from the Japanese government. And yet, ganun na nga, traitor na nga itong grupo nila Fujiki na sinasabi, the denialist, mga grupo ito, denialist. Hindi nangyari yan. Parang mga Duterte rin na denialist sa mga EJK issues. Ganun rin itong mga grupo nito sa issue ng comfort women. And yet, nagawa pa ni Marcoleta yan, meeting ng mga traidor sa Japan.
Meeting ng mga traidor, ha? Yan sa gitna si Fujiki at meron pang isa pang traidor. Baka mga chuchuan nila, ha? So andyan rin si Paulo Marcoleta, o yan, no? Meron pang pa Duterte ex sila, oh. Siguro mga Filipino community yan doon. Yan, yung nakatay si Fujiki. Ito, ha? So, yan sila, mga traidor. The meeting of the traitors. The collision of the traitors. At ngayon, sinasabi pa nila, which I find funny, na ito daw, si Fujiki, hihingi daw niya, ha? Na bilang organizer ng Republic Defenders for Peace and Unity, ha? Ay hingi daw niya dito sa 40 to 50 members of the Japanese Parliament para magsalita dito. Si Rodante Marcoleta, ha, para to plead for the release, ha, the setting free of Duterte, and to tell the Japanese Parliament, or to ask the help of the Japanese government to help secure the release of Duterte. Atakihin ng Pilipinas at ng Japan ang the Netherlands, kung saan naroon yung ICC detention facility, ha? Naloko na, ano kayo, Donald Trump papasok sa Iran na gumawa ng rescue operation, ha? So, eto, ha? Magsasalita daw si Rodante Marcoleta. Baka doon naman magkakalat sa Japan, ha? At doon daw sa Japanese Parliament ay ididetalye daw ni Marcoleta yung kidnapping kay Duterte at dapat at kung bakit dapat pakawalan na siya at dapat tulungan tayo ng Japan ukol sa bagay na ito. At ito daw, this represents a international parliamentary support. International, kumbaga magsama-sama yung mga parliaments, yung mga members ng parliaments and congress all over the world in support of President Duterte. Pero yun, sige, good luck. Kung ganyan ang kwanyo, ganyan ang tripping nyo, sige. I doubt whether makakaporma si Rodante Marcoleta dyan, because remember, hindi naman age of internet na tayo, so siguro mga membro ng Japanese Parliament are aware na itong si Marcoleta ay traidor ng Pilipinas, actively pushing for the interests of China na kalaban ng Japan. Kasi may isang isla, very contentious na island dyan sa Japan na kiniklaim rin ng China. In fact, parati sila nag-aaway dyan dahil parang dito pinapadaan rin ng China yung mga barko nila at mga eroplano nila nag-flyby. At syempre, yung Japan naman na isa rin ito military power, so pinapadala rin. Para unlike sa atin, wala naman tayo gaano jet plane, or kung meron man yung mga trainer jet lang, pala-pala pa, pinapadala rin ng mga F-35 at F-16 ng China, yung mga nila, mga killer planes rin, fighter jets nila. So parati rin sila meron iringan diyan, at sa aligned ang Pilipinas sa interest ng China and ng South Korea and Taiwan regarding dito sa problema sa West Philippine Sea at expanding aggressive aggression ng China. In fact, itong mga bansa nito, along with European countries, France, Canada, Australia, and other in America, sila yan na gumagawa ng mga military exercises
dyan sa West Philippine Sea. Kaya malabo. Good luck, tingnan natin. Pero I believe mga matatalino naman yan mga Japanese parliament members. At kayo, kung kayo mga nanonood na batmates na Hapon, kung may means kayo to contact the Japanese parliament in case hindi nila alam, warningan nyo. Pro-China ito, kalaban ito ng Japan. Itong si Marcoleta at si Duterte, alam rin nila na si Duterte nung nandito parang hindi niya gaano pinapansin ng Japan. Parang lahat ng mga bansa na parang parang ini-ignore na niya yung partnership sa Amerika, sa Japan, sa South Korea. Konsentrado lang siya sa China at Russia. Kumbaga yun axis of evil. Ang nakatuon lang attention niya dyan sa mga bansa na yan na kinoconsider natin parya o mga bansa na ayaw makihalubilo o makipagrelasyon ng ibang bansa dahil nga yung sa mga expansionist policy nila. Yung China nagpaplano atakihin ang Taiwan, and then ito naman Russia inatake na ang may ongoing war with Ukraine. So ito rin China effectively na invade na tayo sa Mischief Reef kung saan nagtayo na sila ng mga military bases diyan. Dahil lang mahinang military natin, dahil yung mga politiko natin imbes binuhos yung pera sa defense ay pinagnakawan tayo lahat ng mga resources natin dito sa Pilipinas. So tingnan natin, pero kung kayo mga Japanese subscribers or Filipina married to Japanese citizens, try to find means to warn the parliament ukol dito. Kasi lalabas katuwa-tuwa sila kung isang spy ng China ay gagawin nila speakers o sa Japanese parliament, and speaking in behalf of the only Philippine president na habang nasa pwesto ay nagtraidor sa Pilipinas, and that is former President Rodrigo Roa Duterte. So we'll be keeping watch on this issue. Pero sana, I hope tama ako. No chance yan magkakaroon ng pagkakataon magsalita sa Japanese parliament. At kung hindi mangyari yan, pagtatawa na lang natin yung mag-ama na dapat pag-umpugin ng ulo. Ang traidor na si Senator Rodante Marcoleta at traidor na anak niya, si Paulo Marcoleta. So thank you very much for joining me in this pre-recorded vlog. If this vlog will appear on Monday as scheduled by the VAT team, I wish you all a productive week ahead this week. Mucho imas gracias a todos, and see you in my next vlog.